Si King ay kilala bilang strongest man on earth at sinasabi din na hero ng mga heroes. Pero ang totoo ay isa lang siyang normal na tao na hindi sinasadyang nakuha ang credit ng mga achievements dati ni Saitama. Pero wala nakakaalam ng sikreto ni King kundi si Saitama, na pinayuhan pa nga si King na ipagpatuloy lang ang pagiging kilalang strongest man on earth. Si King ay nirirespeto ng lahat ng mga tao at ng mga heroes na katulad niya. Kahit ang mga matataas na katungkulan sa Hero Association ay malaki ang respeto at tiwala kay King. Ang lakas ni King ay sobrang kinakatakutan na ang mga kriminal at mga mysterious beings ay sumusuko na lang agad bago pa magumpisa ang laban. Ang katunayan nito, ayon sa author ng One Punch Man, si King pa lang ang nag-iisang hero character niya na nakapatay ng monster dahil lang sa intimidation. At ito ay pinakita sa manga chapter 109. Para malaman natin kung bakit ganito na lang ang respeto at tiwala ng mga tao kay King, ay alamin natin ang lakas ni King base sa paniniwala ng lahat ng tao sa mundo ng One Punch Man. Ang King Engine ay ang dumadagundong na tunog na naririnig ng mga tao na senyales daw na naghahanda ng makipaglaban si King o kaya naman ay nagsiseryoso na si King. Ang tunog na to ay malaki ang nagiging epekto sa isip ng mga kalaban niya. Dahil sa itsura ni King at reputasyon niya ay napagkakamala ng mga tao na bloodlust ang King Engine. Sinasabi din nila sa sobrang lakas ng King Engine ay kaya nitong yanigin ang buong mundo. Pero ang totoo, ang tunog na to ay dahil lang sa lakas ng kaba ni King dahil sa takot at pangamba niya para sa kanyang buhay. Kahit na kadalasan ay natatakot na ang mga kalaban ni King sa kanya dahil sa itsura at presensya niya, ay may mga pagkakataon na kailangan pa din ni King gamitin ang kanyang style sa tuwing ang kalaban niya ay hindi natatakot o gustong subukan na labanan siya. Ang King style ay hindi traditional na fighting style. Ito ay ang paggamit ni King ng bluff para makaiwas siya sa labanan. Si King ay isang napakagaling na bluffer na lalo pang napapaisip ang mga kalaban niya na hindi nila kakayanin si King at naapektuhan din ang mga isip nito na hindi nila kinakayang gamitin ang mga teknik nila kay King. Ang nakakatakot na aura ni King ay sobrang lakas na kinaya nitong magawang mapatay sa takot ang isang monster sa Monster Association. Ang King style ay may 5 special technique na ginagamit ni King na panakot sa kanyang mga kalaban. Ang una ay ang King Face. Gamit ang intimidating na ekspresyon ng mukha niya ay natatakot ang mga kalaban niya. Pangalawa ay ang King Hand. Si King ay hinahawakan ng balikat ng kalaban niya para lalo pa tong matakot sa kanya. Pangatlo ay ang King Brain. Si King ay may malakas na skill na kaya niyang instantly mag-isip at mag-formulate ng strategy. Pangapat ay ang Super Catch. Pinaniniwalaan na si King ay may kakayahang sumalo ng mabibigat na bagay at maraming bilang ng tao. Pero sinabi ni King na pinipili niyang hindi gamitin to dahil maaaring ang shockwave ng power niya ay magdulot ng sakuna sa mga taong sasaluhin niya. Ang panglima ay ang Super Sparking King Mode o SSK. Ayon kay Child Emperor sa chapter 152 ng manga, ang Super Sparking King Mode ay ang power-up form ni King. Bali, parang Super Saiyan form ni King na lalong nagpapalakas sa abilities at lakas ni King. Ang Ultimate Hellfire Burst Wave Motion Cannon ay ang napakalakas na teknik na nalaman lang ni King kay Child Emperor. Ayon kay Child Emperor, ang teknik na to ay ang limited time secret killer move ni King. Ito ay isang malakas na energy blast na kayang makita sa outer space, ayon sa imagination ni Child Emperor. Ang teknik na to ay ginamit ni King sa chapter 154 ng manga. Dahil natakot si King na aatakihin na siya ni Platinum Sperm, isinigaw ni King ang pangalan ng teknik. At pagkatapos ito ay tinamaan at tumalsik ang Disaster Dragon level monster na si Platinum Sperm at Evil Natural Water nang wala pang 1 segundo. Dahil dito ay lalo pang tumibay ang legend ni King sa mga heroes na nakakita ng ginawa niya. Pero ang totoo, si Garou talaga ang umatake sa dalawang malakas na monster. Gumalaw lang ng napakabilis si Garou na hindi ito nakita ng mga heroes na nandun. Kaya nakala nila na teknik ni King ang tumalo sa mga monsters. Kahit hindi malakas si King, siya naman ay matuturing na pinakamagaling na gamer sa mundo. Katunayan nito ay nanalo siya sa maraming gaming competition noong kabataan niya. Sa special chapter ng volume 10 ng manga ay tinulungan ni King ang grupo ni Saitama para hindi sila matrap sa kontrata na pinapirmahan sa kanila ni Fubuki. Ang kontrata na to ay nagsasabi na magiging member ng Blizzard Group ang grupo ni Saitama. Hinamon ni Fubuki sila Saitama sa isang competition. Pero hindi alam ni Saitama na ang competition pala ay gaming competition. Tinalo ni King ang 30 katao sa gaming competition.
Association. Pati na din si Pico na ex-pro gamer na member din ng Blizzard Group. Nagamit din ni King ang paglalaro niya ng games na excuse para hindi siya pumunta sa mga meeting sa Hero Association. Sinasabi ni King na meron siyang papatayin na monster. Pero ang totoo, ito ay monster sa isang game na nilalaro niya. Si King ay merong super level na luck. Naniniwala ang lahat ng media at Hero Association na maraming tinalong malalakas na monster si King. Dahil nagkakataon na kapag natalo ang monster ay nandun din si King. Dahil dito si King ang naging pinakasikat na hero sa buong mundo na naging dahilan ng pagiging takot sa kanya ng mga kalaban pag nakikita pa lang siya. Palagi siyang nakakaligtas sa tiyak na kapahamakan at naiiwasan niya din na malaman ng mga tao ang katotohanan na hindi talaga siya malakas. Kasama rin sa luck ni King ang dami ng mga tao na gumagawa ng kwento tungkol sa kanya. Dahil dito ay lalong sumisikat at nagiging godlike ang lakas ni King sa paniniwala ng mga tao. Dahil kadalasan ang mga kwento na to ay sobrang exaggerated na kahit si King ay nagugulat dito. Katulad na lang na sinabi ni Child Emperor na may higher form si King na tinawag niyang Super Sparking King. Sinabi din ni Flashy Flash sa chapter 173 ng manga na ginawang punching bag ni King ang buwan. Sa original webcomic chapter 111 naman, sinabi ni Charanko na si King ay lumipad sa langit habang hawak ang bomba na kayang wasakin ang buong solar system. At pagkatapos ito ay hinagis ni King ang bomba sa black hole. Ang isa pa ay nag-time travel daw si King para atakihin ang maraming meteors na pupunta sana sa Earth. At dahil dito ay nagkaroon ng chance mabuhay ang mga sinaunang tao sa mundo. Sinabi din ni Charanko na may mga hidden message sa lahat ng mga legend tungkol sa pagdating ni King sa mundo. Dahil sa reputasyon ni King bilang strongest man on earth, nagagawa ni King na matakot at papasunod ang mga tao sa kanya. Kadalasan ay hindi ito sinasadya ni King. Sa isang bonus chapter sa volume 12 ng manga ay may 6 na elite assassin na tinarget si King. Pero ang mga assassin na to ay na-intimidate sa presence ni King at pananalita nito. At dahil dito ay nag-give up na lang sila sa kanilang mission. Ang totoo talaga ay nakala ni King na mga fans niya ang mga assassin at ayaw ni King na maabala siya ng mga to. Noong naglalakad si King sa Monster Association headquarters ay may monster na na-encounter si King. At ang monster na to ay nagpanggap na si Waganma. Na-intimidate ang nagpanggap na monster sa presence at pananalita ni King. At ito ay natake sa puso at natunaw. Pero ang totoong nangyari dito ay ayaw lang ni King na maging responsable siya sa buhay ni Waganma. Kaya sinabihan niya to na wag sa kanya sumama. Noong hinarap si King ng mga malalakas na monster na sila Black Sperm, Golden Sperm at Homeless Emperor, ang mga monster na to ay na-intimidate din sa presence ni King at hindi sila basta-basta makaatake kay King. Si King ay madalas nalalagay sa kapahamakan pero lagi siyang maswerteng nakakaligtas sa mga to. Ilang beses na din na muntikan ma-expose ang katotohanan na hindi talaga siya malakas. Pero swerte pa rin niyang nalalampasan to. Pero may dumating na pagkakataon na hinamon ni Atomic Samurai sa isang sparring si King. Nag-alala si King dahil hindi naging effective ang bluff at intimidation niya kay Atomic Samurai. Pero bandang huli ay nakaligtas pa din si King dito. Alam ni King na hindi na siya pwedeng basta magpanggap lang na malakas dahil dadating ang panahon na mai-expose ang katotohanan na mahina lang talaga siya. At dahil dito ay magte-training si King at maghahanap siya ng master na makakapagturo sa kanya kung paano maging totoong malakas hanggang magawa ni King sa totoong buhay ang lahat ng legend tungkol sa kanya. Kung bago kayo dito sa aming channel, please hit the subscribe button para mabalikan ninyo ang aming mga videos. Sama nyo na din ang notification bell para updated kayo sa mga bago naming uploads. Meron kayong tanong or topic na gustong i-discuss? Ilagay nyo lang sa comment below. Thank you for watching and kita tayo sa next video.